Well, mostly ang niabot na nga to sa road concreting, no? Kasi na drive ang Barangay Maa, we have been asking the various homeowner station to donate their properties, their open roads and canals to the government para matagal sa gobyerno, no? So because of that, nagsunod-sunod po ang mga request for such project nga to sa office ng congressman. And we're just so lucky no, na walay hangyo ngawa pa man na tagad sukat pagsugod sa mga programa ni Congressman sa Barangay Maa. So daghang kami ding road concreting sa mga subdivisions mostly. And of course, kaning widening sa atong kasada. Kasi kung di natin palap doon by year 2010, nagadaghan na sa mga congested na yun ang Barangay Maa by that time. Ang iyang traffic, ang iyang kasada, dili na haom para sa ang iyang gidakon para sa mga taong lumulupyo sa Barangay Maa. Attorney? Actually, daghan, dako ang kalayaan sa Barangay Maa kung atong ay compare ang Barangay Maa karon o Barangay Maa kaniadto. Sa una man gud ang Maa kaniadto ug si Kapitan Laud siguro maka-explain po niani, maka-attest po niini is katong Barangay Maa sa una sa walay unsa-unsa no sa una ang image sa Barangay Maa dili maayo. In fact, tungod kay bukid ug diri killing fields daw yung nila killing fields sa Maa no daghang kay mga gubot pero karon kung moagi na ka sa Maa very progressive na ang Barangay Maa karon. In fact, kadaghanan sa mga subdivisions nato dinhi sa First District sa Davao City nahimutang sa Barangay Maa. And nagadugay ang panahon, nagadevelop ang Barangay Maa tungod kay daghan ng mga residential and subdivision areas ang ginahimo o ginatukod dinhi sa mong barangay. So mao ka nang gikinihanglan sa atong mga katawhan kay ang uban sa atong mga subdivisions dinhi dili kita makaingon na kanang kompleto gyud ang tanang mga facilities sama niya ng mga kalsada. Natay ubang mga subdivisions dinhi nakulang gyud kaayong pagpasemento sa kalsada o pagbuhat og mga kanal o pagbuhat og kining mga open space pag-develop nila into parks and playgrounds. So ang pinakagwapo nga pamaagi na atong matabangan ang Barangay Maa sa iyahang progress and development is kining paghatag nato og infrastructure projects. So dinhi nato makita puros kalsada ug mga kanal, covered court, basketball court, health center, kining barangay hall sa Maa. So slowly atong gina-develop ang Barangay Maa para to keep at pace with the development pod in the different areas of Purogs dinhi sa Barangay Maa. Narikinihanglan pod og tabang gikan sa nasyonal na kagamanan pinaagi sa mga projects and mga programs nato. So we're happy to see na ang Barangay Maa has turned out to be a very well-developed barangay over the course of the years. Yan. So, Kap, balikan ta kaunya, maadto ta karon sa kagawad nga imong katupad nga involved po siya sa katong gimension nato kay pinaka-importante karon ang road widening dinhi sa Barangay Maa. Pero usa nato ihatag sa atong barangay kagawad, aniya na dinhi ang atong usapod ka partner. Walay lain katong original nga tingin mo open sa atong programa. Aljon Layaw. Mahinagin mo intro si attorney, moral po regular announcer sa radyo. Mga kaigsunan maingod to sa inyong tanan. Di maayo ang panahon karon kay sige ang pag-ulan. Pero dili na mahimong babag sa tuang paghatod o kalambuan sa matag barangay. Ug mo na hinungdan nga niata karon diri sa Barangay Maa sa mismo diri sa ilang health center tapad lamang kini sa nindot kay nila usab nga barangay hall. Along the road ni siya so mo na hinungdan nga accessible kay sa tuang mga kaigsunan. Ug tungod nini daghan kita karon nga utuhaching. O makauban na to, isip sa pagpadayon, o pagkinabi sa itong barangay official din nga mo na hinahimong instrumento sa kalampusan sa ilang barangay. Yes. Isunod na to si Miss Inday Susubrado. Yes, Kagawad Inday Susubrado. Maingod to sa inyo, Aljon, kay Attorney Carlo, o kay Kapitan, o sa akong mga kauban sa Barangay Council, o ang atong mga bisita sa dinhi. So, maingod to. Involved ka sa pinakadako nga project ninyo, ang road widening dinhi. Yes, ang atong speaker manggod na siya long range na plano sa Maa kay tungod ang Maa nagkadaghan nagyud ang moagi dinhi ug naga-serve pud na siya as alternate na ruta ang Maa Highway. So as part of the long range na plano, 4 lanes good ang tibuok highway sa Maa. Wow. So sa ato pa kung 4 lanes na mas gina-expect na to nga mas daghan pang sakyanan ang muagi? Ingon na gyud ang mahitabo. Dili lang kay daghang sakyanan kundi ang mga matamaan pod sa 4 lanes naasa din na ang progreso kay
kadaghan man sad ang mga Businesses. nga mutukod din ha. O gani karon daghan na sad kayo nga nag-apply din ha sa maong mga lugar kay nakakuha na pod sila og mga pwesto. Kagawad, ang imuhang gikuptan nga committee is Committee on Infra. infra. So Sa way sa way dapig-dapig. dapig-dapig. So, may dapig-dapig. Muna na ko kay Kalambuan. Mo na hindi katingala kung ano daghan mga infrastructure projects sa Barangay Maa. At the same time, ang chairman sa Committee on Infra, unay sa luwag eh. Sige. So any other kuan diha kagawad nga makasulti ta nga aside from sa infra, aside from road widening sa nasulti pod ni Kap na kadungag. Nga ko lang ika-kuan as coordinator pod sa Talomo District at the same time ang gi-promise pod ni speaker dinhi na iya pong i-support sa tanang program nga gipanguluhan sa iyang anak na si Attorney Carlo na mo dugang pa sa 2009 kung unsa ang nahatag niya tung 2008 mas mo triple pa ang moabot dinhi ng mga proyekto labi na dinhi sa Barangay Maa. Especially nga ikaduhang bulan pa lang ta sa 2009, February, naapatay napulo ka bulan, attorney? Yes, and actually ang ongoing projects nato karong this past few 2 months, no, January and February, kung mapansin nato, kadaghanan sa infrastructure projects nato is ang repair and rehabilitation sa ato mga school buildings sa public elementary and public high schools nato. That's in preparation for the closing of the school and incoming school year. Kay gusto nato tapuson kining repair and rehab sa ato mga eskwelahan before the school year ends kay para maplastar na ang tanan pag-abot sa next school year. We expect manggod tungod sa krisis, ang expectation namo is mo dagsa ang mga or mo daghan ang mga students na mo enroll karon sa mga public elementary and public high schools nato. Kay di malikayan syempre krisis karon, mapugos ang mga ginikanan na basin gikan sa private school ipa-enroll na nila public school. So kinihanlan ayuhon nato i-repair and rehab nato ang tanan nato mga school buildings na dugay na gyud kaayo na wala nakatilaw og repair and rehab. Sukad-sukad. So karon mapansin nato didto nato gibuhos ang budget nato para sa repair and rehab sa mga school buildings. So sama pud sa gisulti ni Kagawad Inday Sobrado, kining Barangay Maa gina-concentrate nato ang resources nato para sa pag-widening sa atong karsada dinhi. Tungod kay napansin pud namo na every time naga-widen mi og karsada sa Barangay Maa, nagadaghan ang establishments na motukod dinhi, no, kanang duol sa highway. So pinaagi niya na inspire kami. So ingon na diay no kung atong buhatan og gwapong nga karsada ang usa ka barangay na dunay potential na mag-develop, nagadaghan po ang mga establishments na nagatukod dinhi. So that means jobs also. Correct. No, for Makatrabaho especially po sila. makatrabaho katong mga lumulupyo dinhi duol sa mga establishments na nagtukod dinhi. So ang advantage kay kana para sa atong mga lumulupyo dinhi sa Barangay Maa. Pero dili niingon na para lang ni sa Barangay Maa. Of course, sa masagisulti ni Inday no na siya man pud ang coordinator para sa tibok Talomo District. So ingon ana pud ang ginabuhat nato sa ubang pa mga barangays dinhi sa First District sa Davao City labi na sa Talomo District na dako kayong potential na mo develop. Kini kay 14 ka barangays lamang kana sa Talomo District apan mga dagko nga mga barangays and dako pud ang potential na mo develop kana siya. So we're happy to see na with the pouring of these developmental projects sa mga barangays, nagaano man pod, naga-pick up man pod ang economic activity. So mao kini ang panlaban gyud nato sa krisis na giniingon nila para dili nato matagamtaman kanang krisis, dili nato ma-feel og dili ta maapektuhan sa krisis. Kinihanlan padayon og padayon ang gobyerno nato sa paghatag og mga projects nga maka-spur up sa economic growth and development dinhi sa atong syudad o labi na sa First District sa Davao City. Yan. So, nag-isgot naman tag-edukasyon ka ganina, Aljon. Attorney, Yes. ang atong sunod nga hinabion mao ang kagawad nga nagkupot sa Education Committee. Walay lain kundi si Kagawad Oliva Cal. Maayong udto, ma'am.